Let's eat, guys. Chicken kapsa. Ayan. Dumating na amo ko. Binilhan niya ako ng chicken kapsa. Thank you. Eat tayo. Ito na amo ko. So may trabaho na tayo ulit. Dami. Yan. Sarap. Hindi ko na nilipat sa plato hugasin pa eh. Pero hindi ko po ito mauubos mamaya. Hanggang mamayang gabi to. Kailangan ko ng konti. Sarap. Sarap ng kanin. Ayun na nga guys, mula sa kitchen, lumipat tayo dito sa taas kasi may dumating na bisita si amo. Sabi niya umakyat daw ako dito sa taas. Eh ganun talaga, kailangan nating sumunod, kailangan nating igalang kung ano man yung mga patakaran at rules ng isang amo. Siyempre, nangangamuhan tayo, hindi tayo yung masusunod. Kaya yun, lahat naman ang mga pagkasakripisyo na to para sa pamilya natin. Bakit nga ba tayo nagtrabaho? Ba't ba tayo nandito sa ibang bansa? Siyempre, para sa magandang kinabukasan, kapalaran ng ating mga anak kung tayo ay mga magulang na. Kung tayo naman ay mga anak, siyempre, para yun sa makakatulong din sa ating mga magulang, di ba? So, ganun lang dapat tayo dito sa ibang bansa. Tayo ang makisama, tayo ang magpakumbaba, tayo ang laging umunawa. Mali man sila o tama or ano man ang kalagayan natin, lagi tayong magpasensya, magpakumbaba at umunawa. Wala namang mawawala sa atin. Bagkus magiging maayos pa yung pagtatrabaho natin dito. Nung una, medyo masakit din na yung mga hindi kami magkaintindihan ng amo ko, pero sooner or later, siyempre, magkakaintindihan din kami at magiging maayos ang lahat. Ano lang, trust lang at saka tiwala sa Diyos na magiging maayos ang lahat. Lahat ay pagsubok, malalampasan natin. Basta
maging mabuting tao lang tayo. Walang magiging imposible. Basta nagpapakabuti tayo, gagawin natin ng tama, magiging maayos ang kalagayan natin. Lagi nating iisipin kung ano yung goal natin na dapat nating ma-achieve. Hindi tayo pwedeng sumuko para sa pamilya. Aabutin natin ang ating mga pangarap. Sama-sama tayo sa pag-abot ng mga pangarap at pagsuporta sa pamilya natin. Siyempre, ganun natin kamahal bilang mga Filipino tayo. Alam natin yan na ganun natin pinahahalagahan at minamahal ang ating pamilya. Huwag lang natin sosobrahan na to the point na alam natin na hindi na pupunta sa tama ang pinaghihirapan, wala tayong gagawing hakbang. Kailangan yung paghihirap natin dito sa ibang bansa may mapuntahan na makita tayo pag uwi natin. Hindi pwedeng mawalan ng saysay lahat ng mga pagsasakit natin na to the point na nagugutom tayo dito minsan, or nalilipasan ng gutom, hindi nakakain ng tama yung iba. Aminin natin yan, lalo na dito sa Middle East, maraming mga amo na walang pakaalam sa pagkain o anumang pangangailangan ng kanilang mga tauhan. Maswerte na lang ako o tayo kung sino man na maayos ang kalagayan. Huwag nating kalilimutan na yung pinaghihirapan natin dito ay may maipundar tayo, may maipon, may makita tayo sa oras ng pag-uwi natin ay masasabi natin na investment natin, negosyo, ganyan. So, yun ang lagi nating ilagay sa isip natin na hindi masayang yung mga paghihirap natin dito. Samantalang, nung una nga ako dito ay talagang umiyak ako ng hindi kami magkaintindihan ng amo ko na to the point na siya kanya naman yung mali. Sinigawan niya ako. Unang insidente yun na bago lang ako dito. Talagang iniyak ko yun sa asawa ko na sinabi ko mahirap yung kalagayan ko na ganito yung nangyayari sa amin, pero sabi ko titiisin ko lahat, iintindihin ko lahat para sa pamilya natin at kakayanin ko lahat ng mga pagsubok. Kaya sana ako magtulungan tayo na ano man ang pagsubok mo rin diyan kayanin mo rin, sikapin mo ring matiis yung bawat isa sa amin ay nagsasakripisyo. Ganun talaga kasama sa buhay ang pagsasakit, pagtiyatiyaga, yung pangunawa sa bawat isa. Yun ang mahalaga. Kaya habang nandito tayo sa abroad, habang kaya pa, habang malakas pa, sige lang para sa pamilya at maging bread and butter natin ang trabaho natin na mahalin ang trabaho, pahalagahan kasi ito yung ibinubuhay natin sa mga mahal natin sa buhay, sa pag-abot ng mga pangarap natin. Walang magiging imposible basta yun nga tulad ng sabi ko sa nakaraang video focus lang tayo. Focus lang tayo sa kung ano man ang pangarap natin. Huwag tayong malilihis ng landas, huwag tayong maliligaw, huwag tayong patutukso, huwag tayong makakalimot sa kung ano mang pangarap natin bago tayo tumungtong sa eroplano or bago tayo pumunta dito sa bansa kung nasaan man tayo ngayon. At eto nga, parang headset lang sa pag-aayos ko nito, 'di ba? Magulo minsan. Pero isipin natin, parang buhay natin. Oo, magulo ang buhay dito sa mundo, pero maaayos natin 'yon. Magagawa ng paraan ang lahat ng magulo, ang lahat ng hindi pagkakaunawan. Magiging maayos ang lahat, 'di ba? O, 'di ba? Sa headset pa lang makikita natin, hindi mo naman yan ginugulo, pero pansin mo parang laging magulo, no? Ibulsan mo lang tapos mamaya magulo na, ang hirap ayusin. Pero yun nga, parang buhay, mahirap man ayusin, pero pag sinikap mo, ginawa mo ang the best mo, nagiging maayos din, di ba? Ayan nga, pinapanood ko dyan yung video ng mga anak ko na naglalambingan sila bilang magulang, bilang tatay, pag makikita mo yung pamilya mo, yung anak mo na masaya, na maayos ang kalagayan, priceless yun sa ating mga magulang Kahit anong lungkot, kahit anong pinagdaraanan natin dito sa malayong lugar, napapawi yun lahat pag nakikita natin na masaya, maayos ang kalagayan ng pamilya natin sa Pilipinas. Alam natin yan at aminin man natin yan o hindi, na isa sa mga source of strength natin ay yung family natin. Ayan po. Naglalambingan sila nung bunso ko at saka si Ate KD. Masaya sila na
nandun sila sa Batangas ngayon, sana patuloy kong panalangin namin sa Diyos na tuluyan ng gumaling yung anak namin dahil hindi pa naman siya totally recovered sa kanyang pinagdaanan. Continuous pa rin yung medication, tsaka continuous pa rin yung follow-up check-up every week. Halos nagpapa-check up sila kung okay na ba yung lungs niya, kung wala na ba talaga yung naging sakit niyang pneumonia, pero may phlegm pa raw, may phlegm pa. Tsaka may naririnig pa silang halak, hindi pa normal yung x-ray niya. So, hopefully, sooner or later, magiging maayos din ang kalagayan ng anak namin. Ang saya-saya kasi nakikita kong lumalakas siya, nagiging masigla siya. Ayan nga, at sinesendan ako ng video ng asawa ko, mga pictures, ganyan. Madalas nga, yun ang makikita niya sa mga upload ko sa Facebook. Kasi gusto ko lang i-share kung gaano ko ka-proud bilang tatay. Kasi sa mga nakakakilala sa akin, kahit ako hanggang ngayon, it's really amazing kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko na hindi ko pinangarap dati, hindi ko inasam dati na mag-asawa, na magkaroon ako ng mga anak. Pero dahil napakabuti ng Diyos, sobra-sobra yung biyaya, yung pagpapala na pinagkaloob niya sa akin. Kaya bilang ganti sa kanyang kabutihan, patuloy din ang aking pagsusumikap na magbagong buhay dahil sa biyaya niya sa aking pamilya, sa mga anak ko pa lang ay hindi ko na yun mababayaran, hindi ko na yun kayang tawaran pa ng anumang halaga sa buhay na ito. So, yun ang sobrang pinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos na binigyan niya ako ng sariling pamilya, na tinuwid niya ang buhay ko at sobra-sobra mga biyaya at pagpapala ang aking nararanasan sa ngayon. Wala nang hihigit pa sa kalagayan ko ngayon na ibig sabihin ba kung ano man yung mga susunod pang mga biyaya na darating, bonus na lang yun. Kasi ngayon pa lang sobrang contented na ako, sobrang masaya na ako, sobrang blessful na ako sa lahat ng anumang meron ako ngayon. May asawa akong mabait, mapagmahal, maalaga, maalalahanin, nagkakasundo kami, nagpapasakop sa akin bilang ako yung pangulo ng sambahayan dahil yun naman ang utos sa Biblia at yun naman ang aral na sinasampalatayan na namin mga iglesia ni Cristo. Maayos yung pagsasama namin, masaya kami. Higit sa lahat, yun nga, recovery na yung anak namin. So magtuloy-tuloy na mahirap man ang buhay, basta walang sakit, malulusog tayo, yun pa lang sobrang thankful na. Yan ang kaaliwan ko dito pag wala akong trabaho, wala akong ginagawa bukod sa popost ko online, yun nga yung lagi kong tinitingnan ang mga pictures o videos ng mga anak ko dahil napapawi nila yung lungkot ko, yung pagkalayo namin na ilang taon pa ang lilipas bago ko sila makasama at mahawakan, makita ng personal. Kasi magtatatlong buwan pa lang ako dito sa 30. Mabilis nalilipas ang mga araw at pasasaan ba't pasasaan makakapiling natin ulit ang ating mga mahal sa buhay. Magkikita-kita ulit tayo. At kahit magkakalayo tayo sa ngayon, huwag nating kalimutang iparamdam yung pagmamahalan, yung pagpapahalaga natin. Yun lang. Bye-bye!